Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito, nandito po tayo ngayon sa Facebook page ng MTRCB. Yan po mga kababayan. Movie and Television Review and Classification Board. Na pinamumunuan syempre ni Chairperson Lala Soto. Yan po. So ako po ay nandito dahil gusto ko pong magsampa ng reklamo. Itong reklamo ko dapat kahapon pa po eh. Kaso wala kasing opisina, sarado ngayon ng itong MPRCB. Kaya hintayin ko magbukas to. Hintayin ko magbukas to. Dapat makareklamo ako pagbukas ng pinto. The moment na buksan ng gwardiya yung pinto, pasok agad ako, magrereklamo ako rito sa MTRCB. Irereklamo ko itong isang noontime show. Kasi meron na namang ginawang katulonggisan eh. Biruin mo kung ano-ano naman ang mga sinasabi. Ito, pakinggan ninyo itong nangyari sa isang noontime show. Dito po sa sa tahanang pinakamalungkot. Kasi mga kababayan, meron silang guest co-host mga kababayan. At kukuha lang sila ng host, yung mas maingay pa sa kanila. Yung host na kinuha nila, yung inimbitahan nila, mas wala pang tigil yung bunganga kaysa sa kanila. Ang nangyayari tuloy, itong kanilang noontime show ay napapahamak. Papakita ko sa inyo mga kababayan. Teka, lakihan muna natin yung ating screen para kitang-kita ninyo. Yan. Buuin na natin. Yan. So, ito yun. Ito yung mga kababayan, pakita ko muna sa inyo. Yan. Ayan. Teka. Nagaan ang ilaw. Yan, mga kababayan. Yan po yung ganap kahapon. 10 ng Pebrero 2024. Diyan po sa tahanang pinakamasaya. Live po sila, February 10, 2024. Diyan po sa tagpo na yan. Kung saan itong tahanang pinakamasaya ay ginagaya itong Itbulaga, mga kababayan. Yan, gaya-gaya kasi. Kaya kayo napapahamak, gaya-gaya kasi. So, ito, kasama ni Paulo Contis, itong si Harleen Budol. Ayan, mga kababayan. Inimbitahan nila si Harleen Budol para mag-guest co-host dyan sa tahanang pinakamasaya. Kaso anong nangyari? Imbis na makatulong, napahamak pa ata sila. Napahamak pa mga kababayan. Bakit naman hindi sila mapapahamak? Ito, pakinggan natin panoorin natin, maikli lang ito mga kababayan, hindi natin pwede patagalin kasi alam nyo na, nang-copyright ito eh. Gustong-gusto nila lang mang-copyright ng mga TVJ defenders. Ito mga kababayan, pakinggan nyo maigi kung ano yung nangyari. So naglalakad na si Paulo Contis at etong si Harleen Budol. Galing sila dun sa sa isang binigyan nila ng premyo si nanay. Ito pala si nanay, may sakit. Hindi ko maintindihan bakit pinayagan nilang lumabas yung matanda, may sakit. Buti na lang in fairness kay Paulo Contis palakpakan natin si Atty. Angas. Madali naman nilang pinapasok yung matanda. Pero may lagnat, saka may ubo. Tapos ipalalabasin ng kamag-anak. Tulonggis din yung kamag-anak eh. Pero pinalabas, may sakit. So, anong nangyari mga kababayan? Diyan, pumasok na yung matanda. Pero una dyan, muntik-muntikan silang mawawmali eh. Muntikan sila mawawmali. Buti na lang, medyo magaling-galing si Paulo Contis umiwas. So, kaysa sabihin ng matanda na salamat sa TVJ, napigilan niya. Nagmamadali siya, binigyan ng pera eh. Sige na, ipasok na po kayo sa loob.
Di ba ka magkamali, baka sabihin ng matanda, ay salamat kina Tito, Biking Joey. Salamat kay Bossing. Kasi papunta na doon yung sinasabi ng matanda eh. Eh yun, pinigilan ni Paulo. At nangyari, binigyan nila ng papremyo para para pumasok na sa loob, baka mapahiya pa sila. Saka matindi pala nun, may sakit, kawawa naman yung matanda. So tama lang na papasukin ng maaga. So nung umalis na sila, papunta sila dun sa isang, dun rin sa kalsada na yon. Eto na yung nangyari. Eto mga kababayan. May nakita ako doon, ha? Lapitan natin. Alin? Teka. Anong pinagagawa mo? Kaya dito, maglaan tayo. Let's go! Ayan, picture. Oh, 1, 2, 3. Ayan, okay, tara. Ayun, may nakita. Gisa Getly! Ayun. Ito, kausapin natin. Ay! Ayan, mukhang naghahanda siya. Malalaban sa pek-pek shorts yun, ha? Ito sinasabi ko eh. Ayan ang problema kapag yung iniimbitahan yung guest, eh hindi nyo ino-orient. Kukuha kayo na nga magiging co-host nyo, eh mas malala pa sa inyo. Yung bunganga, walang tigil. Ano sabi ni Herlin Budol? Pek-pek shorts. Alam nyo, naging issue na yung pek-pek shorts na yan. Diyan sa It's Showtime. Naging issue na yan. Kasama yan doon sa tambak na reklamo ng ating mga kababayan laban sa It's Showtime. Kasama yung pek-pek shorts sa binanggit ni Kim Chu. Tapos ngayon, eto. Binanggit ni Herlin Budol. Imbes na makatulong, etong co-host nila, mas lalo silang napahamak. Kasi hindi nyo ino-orient, dapat ino-orient ninyo yung inyong mga co-host. Ganito, bawal ka magsalita ng ganito. Eh okay sana kung medyo disente yung co-host na kinuha nyo. Hindi ko naman sinabing hindi disente, kaso alam mo naman natin yung bunganga ni Herlin Budol eh. Alam naman natin yung bunganga niyan eh, sa pageant nga, kung ano-ano sinasabi. Eh dyan pa, nasa kalsada. O dapat ino-orient ninyo yung inyong yung inyong iniimbitahan. Bawal to. Hindi mo pwede sabihin to. Kasi unang-una naka-live tayo, hindi na natin yan may edit. So yan ang nangyari. Nabanggit niya pek-pek shorts. Kaya sabi ko sa inyo, ito. Ako lumalapit ako sa MTRCB. Pasalamat kayo, sarado ang MTRCB. Kasi nangyari to Sabado. Sarado MTRCB. Siyempre ngayon linggo, sarado pa rin. O bukas na maaga ako. Pagkabukas ng pinto ng gwardiya sa MTRCB. Magreklamo agad ako dyan. Dahil dito sa nangyari dyan sa tahanan pinakamasaya. Pero inyo pek-pek shorts daw. Nako. Nangangamoy suspendido. Nangangamoy suspendido ata, mga kababayan. Nangangamoy suspendido to. Kaya anong banda nung tumuloy-tuloy yung kanilang programa? Wala na, kinakabahan na si Paulo. Gusto na nga bumalik sa studio eh. Dahil walang preno yung bunganga eh. Walang preno yung bunganga ng co-host na kinuha ninyo. Eh kung maingay kayo dyan, mas maingay to. Di ba? Wala din minsan, hindi nag-iisip sinasabi yan eh. Di ba? Doon nga sa pageant, di ba, nag-viral yan. Kung ano pinagsasabi. Ginawang comedy bar, yung pageant, ginawang comedy bar. Kasi komedyante to eh. Ayan, yung kaka-comedy niya, akala niya okay. Yung pala palpak. Yung sinabi niyang salita, foul. At pwedeng tingnan niya ng MTRCB para sila ay mabigyan ng warning. Pero yun matatapos na kayo. Ilang buwan na lang kayo sa ere, matatapos na kontrata nyo dyan sa GMA. Tapos masususpindi pa kayo. Ano ba naman yan?
Ilang ano nga lang kayo, ilang buwan masususpindi ba kayo? Kaya sa tingin ko ano lang to, bibigyan ng warning to ng MPRCB. Nasaan ba si Madam Lala Soto? Ma'am, kung makarating man sa'yo, itong nangyari dyan sa tahanan pinakamasaya, siguro pagbigyan mo na lang, konti lang naman yun. Huwag nyo nang suspindihin ng 6 days o 12 days, katulad nung ginawa niya sa It's Showtime. Total, isa lang naman yan. Saka mukha na mga talagang hindi lang talaga siguro na-orient. Ito kasi mga dito sa sa Tape Incorporated wala hindi maayos magtrabaho. Pag may bago kayong co-host na ihaharap ninyo sa diyan sa camera, naka-live kayo, dapat sabihan nyo na kung ano yung bawal. Para hindi na ginagawa. Tignan nyo tuloy nangyari. Siguro Ma'am Lala Soto, bigyan nyo na lang ng warning. Pag inulit, o di suspendihin. Ay nako, tahanan pinakamasaya. Malapit na nga kayo matapos dyan. Yung kontrata ninyo mukhang hindi na may extend. Gusto nyo pang masuspinde? Wag naman. Kaya nako, ewan ko nang nangyari. Malamang napagalitan itong mga coordinator diyan sa sa kanilang paglabas niya sa tahanan pinakamasaya. Wala Ito rin si Herlin Budo. Di rin nag-iisip. Basta dadalang ng dada. Kala niya, maganda pinagsasabi niya. Tuwan-tuwa siya sa pagbuga ng bunganga niya. Tuwan-tuwa siya. Hindi niya alam, bastos na pala yung sinasabi niya. Nako. So, yun lang mga kababayan. Ma'am Lala Soto, MTRCB, nananawagan po ako. Bigyan nyo na lang ng warning. Huwag nyo na po suspindihin. Kawawa naman. So, yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang. Dito lang po sa Batang Maynila to. It's iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.